Kumusta ka na, Iha? Excited na bati ni Atty. Serafina Alonso kay Marie nang mapadalaw doon ng abogado ng mga Monte Claro dahil may pinag-usapan silang mahalaga ni Cedric. Mabuti naman, attorney. Malapit na akong mag-isang taon dito. Ang bilis ng panahon, Marie? Parang kahapon lamang ang lahat. Oo nga, attorney. It seemed only yesterday nang magpasya akong magtrabaho dito. Pero malapit ko nang mabuo ang iniipon kong pambayad sa sindikato. Kapag nabuo ito, makakauwi na ako sa Maynila. Wala ka bang balak na dito na mamalagi? Malungkot na umiling si Marie. Wala, dahil walang dahilan para pumirma ako dito, attorney. I only came here to work dahil sa isang problema. Malapit ko nang malutas ang problema ngayon. I see. Attorney, may ipapakiusap sana ako sa'yo. Basta kaya ko. May naipon akong 150,000 pesos dito at gusto ko sanang ibayad na ito kay Alcaraz para makabawas na sa utang. Baka mawala pa sa akin ito. Pwede bang kayo na mag-abot dito ng pera? Igawa na rin ninyo ng resibo na bawas sa utang ni Alvin. Of course, I can do that for you, Iha. Hindi nga tamang magpakita ka pa sa loan shark na yun at baka kung anong gagawin ito sa'yo. Iniabot ni Maria ang sobrang kinaroroonan ng pera. Pakitext na lamang ninyo ako kung ano ang nangyari. Okay, salamat po, attorney. Lingid sa kaalaman ng dalawa, narinig pala ni Cedric ang kanilang pag-uusap dahil papasok sana ito sa living room. Pero nagkubli ito sa may kortina nang marinig nitong nag-uusap ang kanyang abogado at ang administrator ng Monte Claro Mansion Hotel. Narinig din ito na nabanggit ni Maria ang pangalan ni Alvin. He got very curious. He immediately confronted his lawyer. Narinig ko ang pinag-uusapan niyo ni Maria, attorney. Pero nalalabuan ako. Pwede mo bang ipaliwanag sa akin ang lahat? May pinahaasikaso lamang ito sa akin, Cedric. Come on, attorney. I heard everything. All I need is an explanation. Paano? Wala ka namang kaugnayan sa problema ni Marie. Mayroon, dahil may namagitan na sa amin and I think I'm falling in love with her. Pero napaka-misteryosa niya. Ni ayaw sabihin sa akin ang anumang tungkol sa kanyang pagkatao, sa kanyang pamilya. Huminga ng malalim si Atty. Alonso. Okay, sasabihin ko sa iyo ang lahat. Kung ipapangako mong magiging mahinahon ka at hindi ka magagalit kay Marie Cedric. I promise. Kung gaano, makinig ka. Si Marie ay napangasawa ng kapatid mong si Alvin Cedric. Ayaw nitong habulin ng mana ng asawa, pero kinailangan nitong magtrabaho at kumita para maibayad sa isang sindikato na nagbabanta sa buhay niya. Nagkautang si Marie sa isang sindikato. Paano nangyari yun? Iniwala yatang luho ang babaeng iyan. Hindi niya sariling utang, Cedric, kundi utang ng kapatid mo. Malaki ang naging utang ni Alvin sa isang loan shark na sa kabilang sa isang sindikato at si Marie ang sinisingil ng mga ito. What? Kaawa-awang Marie. Talagang si Alvin wala nang ginawang mabuti kundi ipahamak ang kapwa. Pero teka, kung si Marie ang babaeng pinakasala ni Alvin, bakit virgin pa ito ng angkinin ko? Sa gabi ng kanilang honeymoon, tumawag ang dating nobya ni Alvin na commercial model at nabuntisan yata nito. Iniwan ni Alvin si Mar sa cottage at sinabing may kakausapin lamang. Pero hindi na ito binalikan ng pobreng babae hanggang sa nabalitaan nga ni Marie na namatay ito sa aksidente. Hindi nito nagalaw si Marie kung ganun. Ang malas naman ni Alvin. Walang iniwan ng kapatid mo sa batang-batang biyuda, kundi mga problema, sakit ng ulo at sama ng loob. Pero at least he left her with her virginity intact. Oo nga, swerte mo, Cedric. Napakabuting babae ni Marie. Pero niloko niya ako. Niloko ninyo ako, attorney. But I understand that hindi ako nagagalit. Pero huwag mong babayaran ang loan shark na si Alcaraz na yun. Isasauli natin kay Marie ang perang nasa iyo na pinaghirapan niya. Ako ang bahalang makipag-deal sa loan shark na ito. Baka ipahuli ko pa ito. Well, ikaw ang bahala. Heto yung sobre na naglalaman ng 150,000 pesos. Isauli mo kay Marie kung inaakala mong ito ang nararapat. Mahal ko na siya, attorney. At ayaw kong mahirapan siya o mapahamak. Ngumiti si Atty. Alonso. You have made a very wise choice. Maswerte ka kay Marie dahil isa itong napakabuting babae, Cedric. Pagbalik mo, malalaman mo kung kailangan kami ikakasal, attorney. Ikaw ang ninong. Nangingiting umalis ang mana ng gol. Nanunuwa ito dahil umiibig si Cedric kay Marie na talagang gusto sana nitong mangyari. Gusto nitong magkatuluyan ng dalawa. Nang gabing iyon, niyaya ni Cedric si Marie na mag-dinner sila sa penthouse nito. Nakaalis na si Glenda Moran at talagang gusto ding makausap ni Marie si Cedric. Magpapaalam na siya dahil malapit nang mabuo ang perang iniipon niya. Gusto niyang magbigay ng advance notice of resignation para makakuha ng kapalit si Cedric na magiging administrator ng Monte Claro Mansion Hotel. Masarap ang naghihintay na pagkain sa kanila
sa loob ng penthouse ni Cedric. Seafoods na paborito ni Marie, mukhang may special occasion. Biro ng babae. Ang sarap ng ating meal. O baka naman last meal na nating dalawa ito. Kung ano-ano ang pinagsasasabi mo, ganting biro ni Cedric. Pero halatang hindi gaano masaya ito. Naupo na ito sa tabi ni Marie. Marami kasi tayong pag-uusapan, kaya kailangan kumain tayong mabuti. Alam ko, sasabihin mo na sa akin ang tungkol sa kasal ninyo ni Glenda, ano? Walang kinalaman si Glenda dito. This is about us, Marie. He poured brandy into 2 wine glasses. Let's toast, ani Cedric. To us. Kinabahan si Marie. Parang ibang kinikilos na Cedric. Parang plastic ang bawat pagngiri nito at halatang pilit ang mga kilos. Hindi nagpahalata si Marie. Nakisakay siya sa kaharap. Pangalawang baso na ng brandy ang naiinom nila. Nangabot ni Cedric kay Marie ang sobrang may lamang 150,000 pesos. Ang pirang ipinibibigay niya kay Alcaraz sa pamamagitan ni Atty. Alonso. Nagkulay suka ang babae nang makita ang envelope. Parang alam na niya kung anong pag-uusapan nila ni Cedric. O bakit tila natukakan ang ahas dyan? Itago mo na yan, Marie. Dahil pinaghirapan mo yan. Sayang. Pero bayad ko yan sa utang ng kapatid kong si Alvin na naging mister mo, hindi ba, Marie? Cedric, itinaas ng milyonaryo ang kanang kamay para patahimikan siya. Nasabi sa akin ni Atty. Alonso ang lahat. Mula nang iskasal kayo ni Alvin Monteclaro hanggang sa kinangailangan mong mag-apply ng trabaho dito para kumita ng ibabayad sa pagkakautang ng aking kapatid. Tama ba, Marie? Na masasaluha ang mga mata ng babae. Pero nagawa nitong tumango. I'm sorry kung hindi ko ipinagtapat sa iyo kung ano at sino talaga ako. Baka hindi mo ako tanggapin dahil iisipin mong hinahabol ko ang mana ng kapatid mo. Kailangan ko lamang ng trabaho that time. Kung naiiba ka nga lamang, Marie, siguro I could have thrown you out of the window. Pero dahil kay bang dahilan ng iyong panililang at ito ay para sa kapakanan ng sarili kong kapatid, hindi ko magagawa iyon. Dapat pa nga kitang pasalamatan. Hindi ko alam kung anong dapat kong sabihin, Cedric. Hiyang-hiya ako sa'yo talaga. Pero pinagtrabahuhan ko naman ng maayos ang lahat, hindi ba? Of course, wala akong masabi sa trabaho mo. At malaki ang karagdagang income na naipanik mo sa Monteclaro Beach Resort. If only for this, nagpapasalamat ako sa iyo. Still I lied to you. Nilinlang kita, Cedric. Pagbabayaran mo yan ng mahal later. For now, kailangang lumakad kami ni Glendra sa Puerto Princesa. May mahalaga kaming aasikasuhin doon. Pagbalik ko, mag-uusap tayo ng masinsinan. Kailangang may handa mo ang iyong sarili sa loob-loob ni Marie. What will we talk about, Cedric? Surpresa ito at saka ko mo na malalaman. May hinihintay si Marie na mga katagang dapat na manggaling kay Cedric. Ang ibig sabihin nitong iniibig siya ng lalaki. Pero kahit kailan, hindi niya narinig ito. Perhaps he simply desired her physically. It was pure and simple sex after all. Naguguluhan ang isip ni Cedric. Napamahal na dito si Marie and he desires her so much. Pero ang babaeng ito ay minsan lang nagkaroon ng kaugnayan kay Alvin. Naisumpa nito minsan sa sarili na hindi ito magkakaroon ng anumang interest in Alvin's woman. Kailangang mamili si Cedric. Si Glenda na matagal nang umiibig dito o si Marie na byuda ni Alvin at hipang niya. Litong-lito din naman si Cedric kaya hindi nito makuhang sabihing iniibig nito ang babae. He had to be sure.